Welcome po ulit mga kasabong sa bagong episode natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa cheek immune system priming. Sa panahon po na nakapagpapisaya tayo ng mga sisiw, ay mahalaga po na dapat mapanatili natin silang malulusog at masisigla. Dito po ay inihahanda natin ang kanilang mga katawan sa pang-araw-araw na mga stress factors kasama na po yung mga sakit na maaaring tumama sa kanila. Unang-una po, nais ko lang ipaalala sa inyo na sa sobrang dami ng pasalin-salin ng mga linyada na hindi maayos na napapangalagaan bago sila may salag sa kastahan, ay sari-sari ring mga likas na sakit na dala-dala na galing sa kanilang mga ninuno ang kanilang mamanahin at isasalin sa kanilang mga lahi. Sa ganitong pagkakataon po, ay maaaring meron tayong mga breeding materials na lalo na po yung hindi natin alam ang origin o hindi natin alam kung saan ang galing, na mga nagdadala ng mga likas na sakit na maaari nilang ipamana sa kanilang mga aanakin o sa kanilang mga sisiw bago pa ito mapisa. Kabilang po sa mga likas na sakit na nabanggit ko dito ay ang mga mikrobyo na nabibilang sa pamilya ng Salmonella, yung po mga napapansin yung mga taing puti na hindi natutunawan ng manok. Kasama rin po dito yung Mycoplasma, ito po yung CRD, yung Chronic Respiratory Disease na madalas na pumapatay sa maraming mga sisiw. At makikita niyo po na namamaga ang mukha, puno-puno ng sipon. At kasama rin po dito yung fowl cholera. Ito po naman yung tinatawag na laway-laway na deadly rin sa mga manok natin. Bagamat nagagamot din po ang mga sakit na nabanggit ko dito, ay maaari din silang lumaki ng normal, pero kapag tinamaan sila, ay dala-dala nila ito hanggang sa paglaki nila. So kung gagamitin nyo silang breeding materials, maaari nila itong ipasa sa kanilang mga magiging anak o sa mga sisiw. Kaya napakahalagang bagay po, kapag nagpapalahi po tayo, na lahat po ng mga sakit na may available na bakuna, ay gamitin natin sa ating mga manok. At yun naman po mga sakit na walang bakuna pero nagagamot naman, ay dapat po palakasin natin ang immune system ng ating mga alaga. Meron din po mga sakit na matinding puminsala sa ating mga sisiw na hindi nanggagaling sa mga magulang. Ito po yung nanggagaling sa labas o sa paligid, tulad po ng coryza at ng coccidia. Ang sakit na coryza po ay halintulad din sa sakit na CRD o yung Chronic Respiratory Disease na napupuno rin ng sipon at namamaga din ang mga muka at mata ng mga sisiw natin. At kung hindi maaagapan agad, eh, kadalasan sila ay namamatay na rin. At ang coccidiosis naman, o yung sakit na dulot ng coccidia, ay mapapansin naman ang pagtatain ng kulay dugo. Kasama pa rin po sa mga sakit na madalas puminsala sa ating mga sisiw, ang mga sakit na tulad ng avian malaria at yung pong tinatawag na fowl pox. Ito po ay dulot pareho ng kagat ng lamok. So, nanggagaling po ito sa mga lamok. Ang avian malaria po ay maaari naman po malunasan sa paggamit ng mga gamot na naglalaman ng pyrimethamine sulfodoxine hydrochloride. Ito po yung mga gamot na maaari nating ibigay para malunasan ang malaria. Pero pagkatapos silang tamaan, maaari pa rin silang manghina, kaya kailangan pa rin natin masuportahan dito ng mga vitamin and mineral supplements. Ang fowl pox po, o yung bulutong na tinatawag, ay matinding puminsala ng ating mga sisiw. Pero ito po ay may available na bakuna. Kaya inirekomenda ko po na lahat po ng ating mga sisiw ay bakunahan natin. Sa totoo lang po, wala po talagang gamot ng bulutong o yung fowl pox. Pero meron po mga mangilang-ilan o samot-saring mga remedyo na ginagamit ang ating mga kasabong na sa paniwala nila ay nakakagaling naman. Ang topic po natin ngayon na cheek immune system priming ay ang paggamit po ng mga magagandang paraan upang maging malusog at masigla ang ating mga sisiw at mapaglabanan ng mga samot-saring sakit na nabanggit ko dito. Ang natural immunity o ang likas na tibay ng mga sisiw mula sa pagpisa ay 4 to 7 days. Ngunit sa panahon ngayon, nalaganap na ang mga sakit sa manukan at ang hindi magandang klima na kung saan ay matindi ang init at malalakas ang mga hangin at ulan, nararapat lang na mag-umpisa ng maaga. Dito, dapat mabigyan ng ating mga sisiw ng mga tama at mga makabagong gamot na inihahalo sa tubig para labanan ng mga nakamamatay ng mga infections na dala ng mga mikrobyo. Ang mga mikrobyo ito na matagal na rin natin ginagamitan ng mga sari-saring gamot ay nakukuha maging matibay at tuluyang maging immune sa mga makalumang gamot o mga antibiotics na ating ginagamit maraming taon na ang nakakaraan. Dito pa rin po sa stage na ito ay naghahalo po tayo sa kanilang tubig inumin ng mga water-soluble formula. Ito po yung naglalaman ng mga vitamin mineral preparations na magpapasigla at magpapalusog sa kanilang katawan habang sila ay lumalaki.
Lagi din pong tandaan mga kasabong na sa pagpapalusog at pagpapasigla ng ating mga manok, dapat po laging malinis ang ating manukan at ang ating kapaligiran. Kaya maganda rin po na mag-disinfect sa paligid mga 2 o 3 beses sa isang linggo. Mga kasabong, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po sa pagpapalusog ng ating mga sisiw sa susunod po nating episode na tungkol naman po sa chick brooding. Para naman po sa ating trivial information sa episode na ito, ay pag-uusapan natin ang tungkol po sa matchmaking o yung pong pagpares ng ating mga manok sa ulutan, lalong-lalo na po sa mga cockfights at sa mga derby tukak ulutan o trikak ulutan. Sa ulutan po mga kasabong, ay pagalingan po yan ng handler sa pagtansya o maging pagpili ng mga makakalaban kung saan siya ay makakalabang, lalong-lalo na sa taas at maging sa laki o bulas ng manok na makakalaban. Marami pong estilo dito sa ulutan na mapanlinlang. Marami pong magaling humawak na manok na yung malalaking manok ay napapalabas na maliit lang. Yung matataas na manok ay napapaupo ng medyo mababa. At kung hindi po kayo sanay at basta lang kayo ulot ng ulot, maaaring kayo ay malamangan. Dito rin po sa ulutan ay kailangan ng handler na makahanap ng mga makakalabang manok na maaaring angkop sa laro ng kanyang manok na ilalaban. Kadalasan po, pero hindi po parati, na sa kahig po ay malalaman nyo kung yung manok nyo na makakalaban ay sugod o abang. Kapag kinakahig po, kapag madalas ang kahig at gustong-gustong humabab sa kaharap na manok, kadalasan po ito'y sugod at mahilig sa dikitang laban. Kapag naman po bantulot at medyo patuka-tuka habang kinakahig at hindi masyadong galit, kadalasan po ito naman ay abang. So nasa sa inyo na po yan kung anong klase yung manok na inyong ilalaban, dapat po ihanap nyo ng mga kalaban na angkop sa kanyang laro. Yun po mga manok na malilikot hawakan na napapansin nyo sa loob ng ulutan, mapalag at yumuyuko, mahirap hawakan, ang tawag po nila doon ay mga suhi. Yung po mga ganong klaseng manok ay sigurado po mga angat. Yun naman po mga manok na matatawag na flat-footed o yung mga manok na kapag nakatayo ay mapapansin na lahat ng mga daliri ay nakasayad sa lupa o kaya sa semento ng inuulutan, ay maaari po sila ay maging mabagal sa laban o yung tinatawag na lakad. At yun naman po mga manok na kapag nakatayo ay mapapansin nyo yung kalingkingan o yung huling daliri sa likod ay nakaangat o nakatiyad. Ito naman po yung tinatawag na mabilis sa laban. At ganoon din po, pagdating naman sa binti, yung pong medyo malalaki ang binti, masasabi nating mabagal, at yung pong mga mabibilog na maninipis ang binti, yun po yung mga mabibilis mamalo. At pagdating naman po sa mga daliri, kapag mahahaba po ito, maaaring maging mabagal ang reflexes ng manok. At kapag may ikli ang daliri, ito po yung mabibilis ang reflexes. Sa pagtingin naman po sa mga pakpak, kapag ito po ay medyo maikli at hapit sa katawan, ito po ay mabibilis. At yun naman po mga malalapad ang pakpak na mahaba, medyo mabagal po ito kumilos. Marami din po akong alam ng mga sinyalis na wala namang mawawala kung susundin natin. Pero sa panahon ngayon, hindi ko na po ito babagitin dahil hindi na rin po masyado itong pinapansin. At sa ulutan din po, huwag po kalilimutan na magmasid-masid sa paligid. At hindi po natin masabi hanggat gayon, meron pa rin po mga loko sa loob ng sabungan na maaaring may intensyon maglason o gumawa ng dispareha sa ating mga kapwa mananabong. Sigurado po marami pa akong hindi nabanggit sa mga estilo sa loob ng ulutan. Alam niya ng mga magagaling na mga ulot. Maraming salamat po ulit mga kasabong sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Fowl TV. At para naman po doon sa may mga katanungan, i-follow niyo po ako doon sa AG Game Fowl Facebook.